Nag-opera kami ng isang taga-Leyte, Iluna de Asoy. Challenge kami ni President Marcos na mag-open heart sa Iluna, pero televised. Panunuorin niya sa Malacanang at titingnan niya kung talagang kaya namin gumawa ng open heart. Televised yan. Pumili na lang kami ng isang napakadaling kaso. Ano bang mali ni President Marcos? Pinukwento ko sa inyo, bakit nagkaroon ng Philippine Heart Center, no? Walang nakakalam nito. Itong kwento ito. Alam na namin. So, itong si Illuminata Asoy, merong very tight na mitral valve. Kung tawagin namin, secondary to rheumatic heart disease. And then, the schedule, ginawa, naka-televised, pinanunuhod ni President Marcos. Nakatapos kami after 1 hour. Tapos kagad yung operasyon. So, tawag si President Marcos sa amin sa Iluna. Pinocongratulate kami. At sabi niya, okay, matutupad ang inyong kahilingan na magkaroon ng isang hospital where you can do your open heart surgery. So, pero hindi ko baka may mangyari sa pasyente, kaya si Imelda pumunta pa sa Iluna the next day para to check kung yung pasyente talaga ay buhay o hindi. So, ang ginawa namin, kagad-agad, after 24 hours, pinatindig na kagad namin yung pasyente at pinaglakad. So, nung dumating si Imelda, nakita niya, naglalakad din yung pasyente. So, that's an open heart. At tunay, lahat ng aming open heart, Thursday pa lang, pinaglalakad na namin. Mapabata, matanda. So, nang makita ni Imelda, nag-launch kagad. February 14, 1972. Nagtayo ng Heart Foundation. Ang martial law, September 21, 1972. So ito, February 14, nag-launch ng Heart Foundation para may tayo ang Heart Center. So February 14, 1975, Valentine's Day, inaugurated ang Heart Center. Ang unang direktor, si Dr. Ventura, tumagal ng 11 taon na direktor. Tapos pumalit nga, nagkagulo, nag-away, gawa ng tinatawag ni EDSA Revolution noong 1986. So nag-take over doon si Dr. Cabral, then Dr. Zamora. Nagkagulo na naman kami. Kaya nga, si President Ramos, inapoint ako noong 1997 as the fourth director. Kasi nagkasama kami nga ni Dr. Ventura because of that history. So, akong ginawa ng fourth director ng Philippine Heart Center. Power! Yes. 1997, yung aking anak. Sabi ko nga, yung misis ko, kasi napakaraming ang anak ko, hindi ko na pinag-practice ng medicine. Kaya nga, kung babae, mag-aaral ka ng medicine, tapos hindi ka rin magpa-practice, sayang naman. Kaya yung aking father-in-law, nagalit sa akin. Napag-aral niya ng medicine yung kanya anak, tapos hindi ko pagpa-practicein. Sabi ko naman kako, nakakuha naman kayo ng son-in-law na doktor din. So ako na lamang ang magtataguyod sa kanya. So, ganun ang nga pangyayari. And yung dalawang anak na babae, I'm not quite sure kung yan ay magpa-practice ng medicine. Kaya itong anak kong si Rio, yan ang inambisyon po maging doktor. Kasi lalaki, most likely, magpapatuloy yan. Pero, na-involved sa forever living. Power! Yes! So, anong unang requirement of forever living? Combo pack. Bingi ng 10,000. Nung nahalaga ng combo pack, 10,000. Sabi ko pa ako, ano naman kalokohan yan? Gagastosan kita, istorbo sa pag-aaral mo. Siyempre, hindi ko papayagan. Medtech siya noon. Pero, ika nga, itong aking anak, pumunta sa kanyang mami. Yung mami, inausap ako, weakest link ko, hindi ko matanggihan. Pero this time, naging 3. Kaya bakit 3 combo pack? Isa lamang itong hinihingi. Ayun pala, siya mismo, yung aking misis, yung isa kong anak na pangalawang babae, at saka si Rio, nag-combo pack. So, naging 30. 30 mil. Wala sa akin.
Ngayon, ang problema, paano kung madidispatcha yung mga produktong nandun? Nakakalat, nakadisplay yung 3 combo pack doon. May article siya akong nakita. Sabi ka ako, tingnan ko. Binibigyan ako ng mga tape habang ako nagdadrive. Nakikinggan ko yung mga tapes na kasi ayaw ko umati naman ng mga seminar doon, Eh di, pinakinggan ko naman. Magagaling yung mga speaker. Merong mga speaker sila from Cebu. Si Kuwaso. Mahusay siyang mag-publisya. Magaling ang pananalita. Napakinggan ko rin si Congressman Goles. Magaling ang mga sense of humor Basta ikaw napakaganda ng mga seminars nito. Yung pag-train ng mga how to deal with people, how to motivate, yung visioning. Pagpapakinig ko dun sa mga tapes na yon, para akong naniniwala na there is something. Yung man lamang the business part of it ay matutuwa na aking anak. Tama na yon. Pero sa anumang part, sabi ko I will not be going into that, yung misis ko umaattend ng mga seminars. So, siyang natututo. Then, inuuna yung aming mga pamangkin, mga kamag-anak, mga katulong, kababayan namin sa Cavite. Doon na nagsimula. Sumisilip ako doon sa mga product demonstration. Kinuha yung aking Espolin that I was taking then para pababa yung aking cholesterol. So ikaw anin mo, napakamahal din ng Espolin. 8 pesos noon sa Mercury. By kinuha yung 10. Nag-test doon sa styrofoam. Ito ide-demonstrate yan mamaya ni Joe kung ano ang difference ng Espolin tsaka ng Omega-3 at tsaka ng Arctic Sea. Nung makita kong may nangyari doon sa Arctic Sea pero doon sa Espolin, walang nangyari, baka ako, mayroong atang sinasabi itong Arctic Sea na ito. So, may pari ako sa Father Arceo ng Sambeda. 2 years tinitreat with Zocor, napadala na kanyang kapatid sa LA, pampababa ng cholesterol, dinoble ko pa ang dose, naging 40 milligrams, ang halaga ng Zocor is 70 pesos per capsule dito sa Pilipinas. But, no effect, hindi bumaba ang kanyang triglycerides at cholesterol. So this time, sabi ko eto na, pagkakataon ko, may giniyapig ako, itatry ko ang Arctic Sea. Binigay ko, libre. Siyempre, hindi ko naman sinacharge yung pare. Para may magdasal sa akin, kung sakasakal ko. Ganyan ako, kasi kaya madali ko naman nakumbinse yung pare, So, 2 weeks, nagte-take siya ng Arctic Sea. Ang nakop, biglang bumaba ang cholesterol at triglycerides. Tuwang-tuwa si Father. Yun nga lamang, hindi ko mo pwedeng downline ng aking misis. Sapagkat, obligando ako, bigyan ko siya ng Arctic Sea na libre. Sabi ko kay Father, yung susunod po, kayo pong bahala kung saan ninyo gusto kumuha. Kung hindi, malulugi ako. So, out of gesture, yung kanyang ininom na Zocor, binigay sa akin. Yung Zocor, 2 bote, 100 capsules yun. Sabi ko, mina ito. Pag bibili ko raw sa mga sabi ko, wala namang epekto. Ako muna magta-try. Kasi alam ko mahusay yung Zocor Bakit hindi sa kanya umubra? So, binigay sa akin, ako na nag-take. Tinigil ko na Espolin, ako na nag-take ng Zocor for 3 months. Aba? Pina-check ko aking cholesterol. Hindi rin bumaba. Nagpa-ultrasound ako ng gallbladder ko. Ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng gallbladder stones. Yun ang nakuha ko sa Zocor. Bakit? Ang action ng Zocor, yung cholesterol mo, dadalhin yan sa liver, i-excrete ng liver through the bile. Dadaan yan sa abdo, makoconcentrate yung cholesterol mo hanggang sa mag-form ng cholesterol stone. So, yun ang nakita ko sa pag-inom ng Zocor. Okay?